Amen. Pero, amen, salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, gagaling mga anak ng Diyos dahil hindi naman yan COVID. Huwag kayong mag-alala. Amen. Sinisigurado ko yan sa inyo. Sinabi ng Diyos yan sa akin. Amen. Hallelujah. Pa ako nananalangin kasi sa gabi. Lord, ano itong nangyayari sa amin? Ano ba ito? Amen. At nangusap ang Diyos. Sabi ko pa mag-alala. Yan ay hindi pa ikamamatay. Amen. Kundi sa aking ikaluluwalhati yan. Kagabi nga, habang ako nananalangin, nakakamdam ako ng himala. Amen. Umaawit ako sa Panginoon. Inaawit ko yung paborito kong mga awitin sa Diyos. At ngayon, kaya ko sabihin sa inyo, pinagaling ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil lang nasa likod po ng kadiliman, ng karamdaman talaga kadiliman ng anak ng Diyos. Kaya kailangan natin ipaglaban. Ginagamit ang gamot, yes, tayo ng gamot, mag-ingat tayo, amen, yun ay napakalaga. Okay? So, ngayong umaga tayo po aawit na masayang awitin sa Panginoon. Hallelujah, awitin po natin ang The Joy of the Lord, I've been delivered, it's the blood, I know it was the blood. Pero bago yun, may sampang palakpakan, purihin, luwalhatihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, praise your mighty holy name. Hallelujah. Rarapakan, diriripikan, darabasyan, glorify your magnify your mighty holy name. Hallelujah. Maraming salamat. Purihin ka, O Panginoon Yeso Cristo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hari ka natin mga Panginoon Diyos. Patuloy kang purihin ang aming mga puso, ng aming mga lahat at kaluluwa. All not by might nor by power, but by your Holy Spirit, we pray this place and in your people, O God. Speak to our hearts, O God, I pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ay, kumawit, the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. And brings the sweet and portion to those who are weak. For the joy of the Lord is my strength. Ika pa, the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Yes, hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Lift the fast and drink the sweet and portion to those who are weak. For the joy of the Lord is my strength. I've been delivered. I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chain of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Delivered by His blood. I was bound by the chain of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. Yes, Mr. Pa? I know it was the blood. I know it was the blood. Umari po tayo. Yes. Hallelujah. I know it was the blood for me. I know it was the blood for me. Isa pa, palakpakan po rin. Luwalhatihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah.
Ora baba shandiri bekando kandiri andara bayende. You are worthy, you are great, oh amazing God, wonderful God. Holy One, Ancient of Days, you are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay lalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating sama-samang panalangin. Pero bago yun, minsan pa, awitan natin ang Panginoon ng makalangit na awitin. Lord, I lift your name on high. Habang naawit natin ang awitin ito, manatili po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you came to my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, we lift up your holy name. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you came to my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Praise God, palakpakan. Purihin niyo, walatihin namin ang ating Panginoon. To glorify or magnify your mighty holy name. Hallelujah. Oh, purihin niyo, walatihin, kadakilain ka ang Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Oh, we pray for anointing. Hallelujah. Oh, declare your authority in dominion in this place. Anoint your people, I pray. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong umaga, kasama natin ang Panginoon. Ay po lalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating sama-samang panalangin. Pero bago sila po may mga personal ang hilingan. Hallelujah. Salamat sa Diyos at ngayong umaga. Kasama po natin sa prayer ang mga may sakit karamdaman, magkasawang Brother Jel, Sister Miyago. Amen. May mga lagnat at tubo po sila, yung mag-asawa. Ano po, mga kasama natin sila sa prayer. Hallelujah. At mga kapatiran po na wala sa lugar na ito, marahil na alala ninyo sila. May mga sakit karamdaman, itaas natin po sila sa ating Panginoon. Sama rin natin patuloy si Pastor Glenn Clark ng Guam, USA. COVID-free na po siya. Ang problema lang ay dahil po nga dimaan siya dun sa tinatawag na critical condition, kailangan mabalik sa normal yung kanyang baga, yung kanyang atay, yung kanyang puso. So, pati yung dugo, amen, may kailangan mabalik. So, inilipat na po siya ng ospital doon sa COVID-free na, amen, ang kailangan na lamang po ay yung magbalik sa normal ang kondisyon ng kanyang katawan. Sama rin natin sa panalangin si Pastor Piping Paharda, na po, kailangan din po niya ang prayer, may pneumonia po siya,
Amen. Ang sabi po doon ay COVID daw po yun. Amen. So dalangin po natin, maglimala po ang Panginoon. Siya po ay sa Binyan, Laguna, Pastor Piping Paharda. Si Pastor Wayman Mitchell, kailangan po ng prayer kasi may terminal illness po si Pastor Wayman Mitchell na ngayon. So, ibig sabihin, hindi na normal kalagayan dahil maedad na po si Pastor Wayman. So, hinihingi ni Pastor Greg Mitchell ang prayer po, amen, kalakasan, hallelujah, si Pastor Wayman Mitchell, ang Diyos ang maganap, ang kalooban ng Diyos ang maganap sa kanyang buhay. Hallelujah. Kailangan po natin ang ating pong pastor. Sama rin po natin sa prayer ang ating pong bansa. Amen. Hallelujah. Mag-intervene kay ang Diyos sa ating bansa na ang pandemic nito, ang COVID na ito, amen, ay tumigil na apat ang Diyos, mga tao, sa mga may sakit karamdaman. Ang mga pinuno din ng ating bansa, hingin natin ang makalangit na paggabay sa mga pinuno ng ating bansa, lalo na sa ating Pangulo, kanyang kabinete, amen, mga pinuno ng ating bayan, hingin po natin ang gabay ng Diyos. Higit sa lahat, ang pagliligtas ng Panginoon. Sama rin po natin sa prayer, hallelujah, na patuloy na magligtas po ang Diyos sa maraming genuine conversion, mga people, magbangon din ang Diyos sa mga disciple, mga mag-asawang magpapagamit ng buhay, mga musicians, mga Sunday school teachers, mga Bible study leaders, mga street preachers, amen, magbangon po ang ating pong Panginoon. So ngayong umaga, hallelujah, tayo po ilalapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pero bago yun, minsan pang palakpakan, purihin, luwalatihin natin ang ating Panginoon, hallelujah, praise God, hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos, na aming kalakasan, na aming kagalakan, na aming kapayapaan. Oh, Ancient of Days, my Jehovah Rapha, my Jehovah Shammah, my Jehovah Jireh, you are worthy, you are great, hallelujah. Oh, Rababa Kalye, Rababa Shandiri, Bibiyang, Doroboboyang. We need your mercy, we need your grace, oh God, Lord, I pray, hallelujah. Buksan mo nawa, O Diyos, ang kalamitan, dinggin mo nawa ang mga sama ng iyong mga anak, iunat mo nawa ang iyong mapaghimalang kamay, O Diyos, hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po mo na lang. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang mga personal na kahilingan, mga nabanggit at hindi po nabanggit sa likod ng pulpitong ito. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, si Pastor Glenn Clark ng USA, patuloy niyo himala, matulis na recovery, O God. Lord, kayo din naman si Pastor Piping Paharda ng Binyan, Laguna, ang complete healing, O God. Lagi sa amin pong Senior Pastor Wayman Mitchell ng Prescott, Arizona, USA, O God. Lord, ang patuloy na hingin namin, ang kalooban mo, ang patuloy na maganap sa kanyang buhay, O God. Ang sambahayan niya, i-comfort mo kung patuloy palakasin sina Pastor Greg, Teresa Mitchell, O God. Lord, ako dito dumadalangin, Panginoon, ng mga pinuno ng aming pong bansa, patuloy mong kilusin, ang gabay mo, Panginoon, ang aming hinihingi, Panginoon, maging ang mga leader ng aming pong fellowship, simula sa Prescott, Arizona, hanggang kay Pastor Poyet Isepeda ng Mandaluyong City, kay Pastor Ernie Herente ng Lucena City, kina Pastor Pong Pidaventura ng Davao, sa Mindanao, O God, Lord, hallelujah, maging sa Visayas, Lord, ang mga leader, Pastor, ingatan mo po, O God, Lord, ang karamdamang ito, ang salot na ito na dumating, Panginoon, tulungan mo kami, ma-overcome namin ito, matawiran namin ito, Panginoon, O God, hallelujah, Lord, ngayong umaga, ang mga personal na kailangan ng iyong mga anak, patagpuin mo po, Diyos. Maraming salamat at inaakilap po namin ang katugunan, in Jesus' mighty holy name. Lahat ng umibig sa Diyos, pagsabi ng malakas na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magiliw na pagpapit po para sa inyo lahat. Amen. Hallelujah. Salamat po. Kayo po'y nakadalo ngayong umaga. Hallelujah. Sulong mo muna ngayon. Hallelujah. Salamat pa rin sa Panginoon. Hallelujah. So ngayong umaga sa mga babalita, huwag po natin kalimutan ang prayer. Alas 7 po ang prayer natin, mga anak ng Diyos. So huwag na muna kayo pumunta ng maaga kasi malamig. So ako'y nahihirapan din bumangon ng maaga ngayon dahil nga yung katawan ko nag-a-adjust ng mga anak ng Diyos. So ikiusap sana po ako sa inyo, alas 7 po ang prayer. So hindi ko po kayo pinipirsang mag-prayer ng maaga. Amen, mga anak ng Diyos, dahil yun nga, mahirap po ngayon magkasakit, malamig ang panahon. Amen. So, ingat na lang tayo, mga anak ng Diyos. So, alas 7 po, bukas na po ang church. Yun talaga po ang prayer talaga natin. Sa buong
Pilipinas yun, alas 7 talaga nagpipray mga anak ng Diyos. Alas 7. So sikapin po natin na magawa natin ay alas 7. So si Nanay Edith lang naman ng maaga. So Nanay Edith, ano ko na lang sa inyo. So alas 7 po ang prayer natin. Huwag na muna kayong makaga ng gising dahil mahirap, palamig ang panahon. Amen. Ay baka kayo ay senior citizen pa naman. Baka mahirap pa. Kailangan natin mag-ingat. Ilagay natin sa oras. Okay, so alas 7 ang prayer natin hanggang alas 11 ng tanghali, mga anak ng Diyos. Okay? So yun po yung ating mga paparita. Yung schedule po ng gawain natin, ganun pa rin, wala pong nabago. May pagsamba po tayo sa gabi. Alas 3 po, magsisimula ang prayer. Alas 4 hanggang alas 5 naman ang pagsamba tuwing linggo. Kapag Miyerkules naman po ay alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Yun yung ating mga pabalita. So, yung evangelism natin, makinig na lang po uli kayo sa mga pabalita dahil hindi ko pa kayang mangaral sa labas. Ano po? So, pero kayo, pwede naman kayong mag-gan. Kung gusto, inihi po ang puso ninyo, mangaral. Amen. Wala pong problema. Ano po, mga anak ng Diyos. Okay, so yun po ang ating mga pabalita. Sa darating na October 5 ay merong pastors meeting sa Lucena. And then sa gabi ay men's discipleship. So yung mga dadalo po, amen, paghandaan po natin ito. Parang mukhang lumuluwag naman na. Amen, mga anak ng Diyos, sabi magkakaroon na raw ng, ng mga buses. Amen ba? Sana mayroon na nga. Hindi tayo kasakay ng buses, mas maganda, nakamotor tayo para hindi tayo maanahan, hindi tayo mahawaan. Ano po? Amen. So, yan yung ating mga papalita. Ito po ay October 5. Okay? Ano pa ba? November 2 hanggang 6, meron po tayong International Bible Conference. So, sa Mandaluyong City, sama na natin ito sa prayer. Hallelujah. Yung mga pledges po natin, yung ating pong pagsuporta sa konferensya. Amen. Hallelujah. Ay pwede na po natin gawin yun. Pwede na kayo mag-sobre, mga anak ng Diyos. Okay? So, yun yung ating mga pansamantalang pabalita, mga anak ng Diyos. At ngayong umaga, kung wala na po ako nakalimutan, ako na rin po ang maghahamon sa inyo ngayong umaga. Tayo ko'y darako sa bahagi ng paghandog sa Diyos. Sabi ko, maghahandog tayo sa Diyos. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Kawikaan chapter 3 verse 9 hanggang 10. Sino pong nakakita na? Okay, basahin po natin. Sino pong nakakita na? Okay, sabi po dito, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Verse 10. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga lilisan ay aapawan ng bagong alak. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Isang disciple ang lumapit sa pastor. Ang sabi nga, Pastor, pwede ko ba akong panalangin na magkaroon ako ng trabaho? Para pag ako'y nakapagtrabaho sa sweldo ko, magbibigay po ako ng tithes and offering. Sa madalang salita, nagtatrabaho ang disciple. At sa unang sweldo niya, nagbigay siya ng halagang 50 pesos sa kanyang tinatawag na sweldo o tithes and offering niya. Siguro marami, 500 ang pinigita niya a week, nagbigay siya ng 50 pesos. Ano po? Amen? At lumipas ang mga panahon, habang nagbibigay ang disciple, lumalaki hanggang umabot na ng kalahating milyon ang kanyang ibinibigay dahil pinagpapala siya ng Panginoon sa kanyang pagbibigay, pagsuporta. Hallelujah! Pero isang araw, amen, bigla siyang pumunta sa kanyang pastor at sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, amen, wala po. Okay. Sige, sabi dito, Pastor, malaki na po ang aking naibibigay sa gawain. Pwede po bang ako'y magbalik na doon sa dati kong pagbibigay na kaunti lang? Masyadong malaki na po ang naibibigay ko sa gawain. Sumagot yung pastor, sabi, parang mahirap gawin yan. Kasi ang pagbibigay, kung ano yung tinatanggap mula sa Panginoon, yung tithes noon, ay doon yung tinukuha. Mahirap gawin yan. Sabi ng pastor. Pero ganito ang gawin natin.
tayo'y mananalangin muli. Sabi niya, sige pastor. Pinanalangin ng pastor, Panginoon, ang disciple na ito, Panginoon, ay muli mong ibalik sa dati niyang kinikita na 500 lamang, 1 linggo po ang kanyang kinikita. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Ngayong umaga, amen, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Sa pamagitan ng mga unang bunga ng lahat mong ani, pinangungusat sa tithes, mga anak ng Diyos. Amen? At ang sangako po ng Diyos, sa gayon mapupuno ang iyong kamalig na sagana at ang halilisan, ay aapawan ng bagong alak. May pangako po ang Diyos. Kung hindi po tayo manghihinawa, mapapagod, amen, mga anak ng Diyos, sa pagbibigay, pagsuporta, pagdadala ng kasampung bahaging kaloob, sa tahanan ng Diyos, amen, ako'y naniniwala, kaya kayong pagpalain ng Diyos at yung pagpapalang yon ay palulula kayo. Amen, mga anak ng Diyos. Mayroong mga kapatiran, amen, mga anak ng Diyos, hindi ko lang nasabi sa kanya, nagagamitin ko siyang ilustrasyon, pero sa palagay ko hindi naman siya magagalit. Amen, ang kapatiran ito nung una, siya po ay nagpukontrata, pero wala siyang pakialam sa gawain ng Diyos. Wala siyang ginagawa. Amen. Sabi nga, ang pagbibigay niya ay, pag nagustuhan lang niya, ganun lang ang kanyang ginagawa. Pag nagustuhan niya, magbibigay siya. Amen. Yun ang kanyang ginagawa. Hallelujah. At punong-puno siya ng mga problema. Nandiyan yung pagkalugi ng anak buhay, mga hidwaan ng pamilya, mga tinatawag na samaan ng loob, hindi niya ito ma-overcome. At nandyan yung karamdaman, karamdaman, mamamatay na siya. Sabi niya, nagtanong sa akin, Pastor, mamamatay na ba ako? Sabi niya, akin, ganun, nagtanong na siya. Dahil sa bigat ng mga dinadaanan niyang problema. Amen? At nung mag-usap kami, amen, kinausap siya, sabi ko sa kanya, Sister, ang ginagawa mo kasi nawawalan ng kwenta. Nagsisikap ka ng nagsisikap, pasipag ka naman. Amen, pero walang nangyayari at kaguluhan, problema lang nangyayari. Nakakalimutan mo kasi yung para sa Diyos. Subukan mo. Amen, hindi ito dahil ako'y pastor. Subukan mo. Dahil napakaliwanag sabi ng Biblia, kung pararangalan mo ng Diyos, pararangalan na rin ng Diyos. Amen, nagpasimula siya. Amen, nagpasimula po siya. Amen, may problema pa rin siya. May problema pa rin. May mga dinadaanan pa sila rin sa mga pagsubok sa buhay. Pero nakita ko, nalalampasan niya ito at nakikita ko, amen, yung kanyang ginagawang pagbibigay, stable po ito. Amen, mga anak ng Diyos, stable yung kanyang ginagawang pagbibigay. Hindi po nagbabago kahit may pandemic. Ipinadadala niya yung kanyang tithes. Hindi nagbabago, ganun na ganun pa rin. Ang puntos ko sa hirap ng buhay ngayon at trabaho, negosyo, pero hindi nagbago ang kanyang ginagawang pagbibigay. Ibig sabihin, amen, may tinatanggap siya sa Diyos. Dahil kung wala, paano siya magbibigay? Di ba? Mayroon. Ibig sabihin, mayroong ginagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang Diyos ay naparangalan natin at hindi tayo nagsawa sa pagpaparangal sa Diyos, sasabihin ko sa inyo, sabi ng Biblia, amen, ang mga bagong alilisan, amen, hallelujah, ang iyong kamalig, amen, ay akapawang sagana, amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah, kayang pong gumawa ng Diyos ng pagpapala sa kabila ng kahirapan, mga anak ng Diyos. Sabi nila, mahirap daw po ngayon, ang anak ko, mahirap daw po ang pagtatrabaho. Pero yung kapatirang ito, nakita ko yun sa kanya, hindi siya nahirapan. Mayroon siya mga problema, sinasabi sa akin, mga problema, sabi ko, huwag kang mag-alala, sister, ipinananalangin kita. At yung iyong ginagawa para sa gawain ng Diyos, Diyos ay hindi nakakalimot yan, tutulungan ka ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, kung gusto mong pagpalain, matawiran ang kahirapan sa buhay, amen, hallelujah, magkaroon ng tinatawag na angat kalikasan, mga gawa ng Diyos sa iyong buhay, parangalan mo ang Diyos. Amen, parangalan mo ang Diyos, at ang pangako ng Diyos, sabi ng Biblia, mapupunan ang iyong kamalig na sagana, at ang iyong kalilisan ay aapawan ng bagong alak. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y magbibigay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tinawagan po si Father Jester. O dakilang Diyos, marami pong salamat katulad ng dati o Diyos. Ang aking dalangin, pagpalain mo po ang mga kapatiran. Kanilang mga anak buhay, patuloy mo pong pagpalain.
Sawayin mo po ang mga pagkalugit, pagkasira ng nabuhay. Mabi ang mga sakit karamdaman na umaagaw ng pagpapala mo, Diyos God, at kung tayong tulutan. Alayin mo po ang aming gagawin pagkandog. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat sa mga dala niyo pong Biblia. Sa aklat po ng Exodus. Dito tayo kukuha ng pag-aaral ngayon. Exodus chapter 15. Exodus chapter 15 sa verse 23. Okay, bago natin ito basahin, tayo muna ay sumandaling yung at tayo manalangin. Pagpalang Ama na nasa langit, salamat po sa panibagong pagkakataon. Salamat po Diyos, kalakasan. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat din sa bilang ng iyong mga anak ngayong gabi. Aking dalangin ngayong gabi, Diyos. Ngayong umaga, Panginoon, mangusap ka sa aming mga puso. Ihanda mo po ang puso ng iyong mga anak. Baguhin mo po sila ayon sa iyong kalooban. Lagyan mo po ng konviksyon ng iyong salita, Panginoon. Nalalabas kami sa lugar na ito, hindi na katulad ng dati, may ginawa ka sa aming mga puso. I pray for anointing. Ako na yung maliit na lingkod. Itago mo po ako sa iyong likuran, sapagkat sa aking sarili, tunay na wala po akong magagawa. Panginoon, marami pong salamat. Ang pinagpo namin ng katugunan, in Jesus' name. Amen. Amen. Exodus chapter 15 verse 23. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait. Amen. Kaya't ang pangalang itinawag ay Mara, at pinapasala ng bayan si Moises na sinasabi, anong aming iinumin? At siya'y dumating sa Panginoon, at siya'y dumaing sa Panginoon. Pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig. At ang tubig ay tumabang. Doon inatangan siya ng palatuntunan at nagtagubilon doon sila na sinubok niya. At sinasabi, kung iyong didinggin ang buong sikap na ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong ditinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay ng karamdaman sa iyo na gaya ng nilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen? Hallelujah. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen? Isa sa mga hindi makakalimutang kapaitan na dinaanan ng sanlibutan ay ito pong pandemic na ito, mga anak ng Diyos. Ang pandemic na ito, maraming binago sa buhay ng tao. Amen? Hallelujah. Mga nawala ng mga mahal sa buhay. Amen? Mga taong nawala ng trabaho. Mga taong, sabi nga, dumako sa kahirapan. Mga taong dumako sa tinatawag na mga pagkatakot, pag-aalala sa buhay. Amen? Hallelujah. Tayo rin bilang mga mananampalataya ay hindi ligtas dito, mga anak ng Diyos. At tayo rin ay daraan sa mga tinatawag na mga pandemic, amen, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, paano natin ito mapagtatagumpayan? Amen? Kaya gusto ko pong mangaral sa paksang ito, overcoming bitterness. Hallelujah! Paano natin malalampasan? Passing through. Amen? Hallelujah! Paano natin malalampasan ang kapaitang ito na nagaganap sa ating pong mga buhay? Amen? Mga anak ng Diyos. Hallelujah! So ngayong umaga, sabi dito sa ating binasa, ang Israelites, amen, kasama si Moises, hallelujah, sa kanilang paglalakbay sa ilang, amen, hallelujah, dumating sila sa Mara, na ang ibig sabihin ay bitter. Hallelujah. Na kung saan, amen, sabi dito, ang tubig doon sa Mara ay mapait at hindi maiinom. Amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah. At dito sabi ng Bible, ang mga tao, inupasala si Moises. Nag-rebelde sila kay Moises, nagmurmurin sila kay Moises. Amen? Hallelujah! At ito namang si Moises, ang kanyang ginawa, lumuhod siya. Lumaing siya sa Diyos. Ang sabi doon, amen, may isang puno ng kahoy, amen, na pinagpakitaan ng Panginoon. At ito ay ginamit ni Moises, inihagis niya sa tubig, at ang tubig ay tumaba o nagkala sa mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, amen, overcoming bitterness. Paano? Unang-una, hallelujah, the reality of bitterness. Amen?
Hallelujah, ang realidad ng kapaitan ng anak ng Diyos. Una, kahit nasa kalooban tayo ng Diyos, dadaan tayo sa tinatawag na kapaitan. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hindi po assurance na ikaw ay matapat, na naglilingkod sa Diyos, ginagawa ang kalooban mo sa Diyos, amen, ay hindi ka na makararanas ng kapaitan. Hindi po, mga anak ng Diyos. Sapagkat, mga anak ng Diyos, apektado o damay tayo sa mga nangyayari sa sanlibutan kahit tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Ang sabi po ng Mateo 5:45, upang kayo'y maging inyong ama, mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat ng kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, nagpapaulan ng ganap sa mga hindi ganap. Tingnan niyo po. Amen. Sabi dito, sa pag-iikot ng daigdig, amen, kasama po tayo doon. Kapag umulan, amen, hindi mamimili ang ulan. Hallelujah. Kapag umulan dito sa daig, amen, ang tangi lamang hindi mauulanan ay tayo, hindi po yun. Amen. Hallelujah. Kapag sumikat ang araw, hindi ibig sabihin ikaw lang ang sisikatan ng araw ng iba hindi masisikatan. Sapagkat sabi ng Biblia, kung ano ang nangyayari sa sanlibutan, kasama po tayo at apektado tayo niyan, mga anak ng Diyos. Kaya kung may pandemic, katulad dito, apektado tayo niyan. Amen, mga anak ng Diyos, daraan tayo dyan. Hallelujah. Sapagkat yan yung realidad ng buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, kahit na pastor, kilalang pastor, si Pastor Glenn Clark, kapag siya nag-pray, amen, ang baluktot na kamay na may karamdaman ay natutuwid. Amen, ganyan si Pastor Glenn Clark. Amen. Si Pastor Glenn Clark, kapag siya nag-pray, yung mga may sakit na paralisado, amen, pinagagaling ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ibig bang sabihin, hindi na siya katamaan ng karamdaman, tinamaan po siya ng karamdaman. Amen. Ibig bang sabihin, wala siya sa kalooban ng Diyos? Hindi po, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Dahil habang narito po tayo sa ibabaw ng lupa, amen, sa daigdig na ito, amen, apektado tayo kung ano ang nangyayari sa sandaigdigang ito. Kaya kung may economic crisis, apektado tayo niyan. Amen? Hallelujah. Kaya kung may tinatawag na karamdamang dumating yan, apektado tayo niyan, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At maging si Jesus Christ din ay nagsalita sa John 16:33 ng ganito. Sabi niya, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit nakasan inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ dito sa sanlibutan, meron kayong tribulation, kapighatian. Amen? Hallelujah. Hindi po sinabi ng Panginoon na kapag kayo'y nasa akin, wala na kayong problema. Amen? Hallelujah. Wala nang mangyayari sa inyo. Jesus is the answer. Lahat daw ng problema mo, ang sagot ay si Jesus. Amen? Totoo naman yun. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Totoo naman yun. Pero, amen, mga anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi siya nangako na laging ang iyong buhay ay magiging, sabi nga, ay payapa. Amen? Hindi laging ganun. Sapagkat sabi ng Bible, sabi dito, mayroong kapighatian. Hallelujah. 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 At yan ay realidad, mga anak ng Diyos. Yan ay hindi natin maiiwasan. Hindi tayo exempted. Amen? Sa mga tinatawag na kapaitan na nangyayari sa libutan. Makakatikim tayo niyan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hindi mo tikman, huwag mo lang inumin. Amen? Hallelujah. Amen ba? Ang problema kasi, mga anak ng Diyos, hallelujah, yung kapaitan, amen, imbis na tikman mo lang, pag tinikman mo kasi, ibig sabihin, hanggang dila lang yun. Pwede mong iluwa, ay kapait. Ay, ang problema dun sa iba, amen, nung matikman ang kapaitan, nilunok na lahat, ayun. Hallelujah, ang kapaitan kapag pumasok yan sa puso natin, sasabihin mo sa iyo, amen, hallelujah, wawasakin yan ang iyong buhay. Katulad ng mga Israelita, ang mga Israelita, dumaan sila sa Mara. Amen, hallelujah. Hallelujah, dumaan sila sa Mara. At doon mapait ang tubig. Hindi sa tikman lang nila ang kanilang ginawa, ininom nila. At anong sabi nila? Moises, pakatayin mo ba kami? Anong aming iinumin? Nagmurmurin sila, nag-rebel sila kay Moises. Amen, hallelujah. At
maging siguro marahil sa Diyos din dahil hindi magagalit ang Diyos sa kanila. Sabi ng Hebrew chapter 3, pag binasa nyo sa Hebrew chapter 3, sabi ng Biblia, ang inyong mga magulang, ako'y tinukso nila sa ilang. Sila ay nagreklamo. Amen? At ako'y nagalit sa kanila, sabi ng Panginoon. So, makikita natin, hallelujah, kung lalagay tayo dun sa sitwasyon, mga anak ng Diyos, ang mga Israelita, hallelujah, yes, hindi nila naunawaan. Bago dumating sa promised land, amen, dadaan sila sa tinatawag na mga kapaitan sa buhay. Tayo, bago tayo makarating sa promised land, may kapaitan tayong dadaanan sa buhay. Amen ba, mga anak ng Diyos? May kapaitan kayo, mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung bakit pinararanas ng Diyos yun bago tayo makarating sa promised land? Sa pangako ng Diyos? Kasi kapag mayroong bitterness, mayroong pagsubok, mayroong trials, amen, lumalabas kung anong uri ng tao tayo. Inihahayag kasi ng pagsubok kung anong uri ng tao tayo. Ang mga Israelita, lumabas kung ano talaga sila, kung ano sila. Amen, nasabi doon, naging reklamador sila. Pero si Moises, kung mapapansin mo, nandun din siya, apektado din siya. Hallelujah! Nandun, galit sa kanya ang mga tao. Walang mainom. Pero anong ginawa ni Moises? Lumuhod siya at dumaking sa Diyos. Lumabas kung anong uri ng pagkatao. Lumalabas kung anong meron sa atin sa panahon ng mga tinatawag na kapakitan sa buhay. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Sapagkat ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa kapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Heso Kristo. Tingnan mo, sinusubok ang aking pananampalataya. Dahil napakahalaga daw nito. Ang pagsubok daw sa atin, ito raw po yung parang magdadalisay sa atin na para tayong ginto, mga anak ng Diyos. Dumadaan tayo sa apoy, mga kapatid ko, sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ngayong umaga, yan yung realidad. May pangako ang Diyos, ang promise na. Sa mga Israelita, ibibigay sa kanila ang lupang pangako, pero dumaan sila sa mata. Tayo, mga anak ng Diyos, may pangako ang Diyos sa atin. Anong pangako sa atin ng Diyos? Amen? Ang kalangitan. Hallelujah! Hindi po yung lupang pangako dito. Amen? Nasabi ng mga ilan, ang hardin daw ng Eden. Amen? Ay nasa Pilipinas. Amen? Mga anak ng Diyos. Pinakita ng Biblia, amen? Si Moises, sabi ng Hebreo, ang nakikita nila ay ang bayang hindi itinayo ng tao, kundi ang gusali o bayang itinayo ng Diyos na natatanaw nila sa malayo. Amen? Hallelujah! Mayroong inihahanda sa atin ang ating Panginoon na pangako niya. Pero dadaan tayo sa pagsubok, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! Surrealidad yan, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kasi lalabas kung ano ang motibo natin sa paglilingkod. Lalabas kung anong uri tayo ng tao kapag may mga pagsubok sa buhay. Hallelujah! Yan yung katotohanan. Kaya malalaman mo ang isang mananampalataya na totoo, genuine ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Malalaman mo yan sa pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Hallelujah! At itong pandemic na ito, pagsubok yan. Amen? Pagsubok yan sa atin. Hallelujah! Ilalabas niya kung anong uri tayo ng mananampalataya. Amen? Ipapakita yan kung anong uri ng paglilingkod meron pa. Amen? Yung kahirapan na yan, ipapakita niya kung anong merong uri ng pagkatawa. Amen? Hallelujah! Sapagkat ang pagsubok, mga anak ng Diyos, hallelujah, yan ay isa sa mga paraan ng Diyos. Amen? Upang tayo ay maging gintong, hindi nasisira. Amen? Hallelujah! Dahil sa mga pagsubok, amen, mga anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, dahil sa pagsubok, para kang isang gintong dinalisan. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Pangalawa, attitude in bitterness. Yung ating pag-uugali pag nasa panahon na tayo ng tinatawag na kapakitan. Amen? Ano ang ating magiging pag-uugali, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Una, huwag mo hayaan na pumasok sa iyong puso ang kapakitan. Huwag mo hayaan. Kanina sabi ko na nga, nabanggit ko na,
Pwede kang makatikim ng kapaitan. Pero huwag mong hayaan na pumasok ito sa iyong puso. Dahil kapag pumasok ito sa iyong puso, amen, parang katulad yan ng virus. Amen, di ba yung virus, sabi? Amen, pwede tumapo sa kamay mo. Pero kung ikaw ay maglilinis, amen, maghuhugas ng kamay, mag-aalcohol, hindi ka tumapit lang. Pero kapag ito'y nakapasok sa loob mo, atakihin ito, amen, ang mga organs ng iyong katawan. Doon ka na mahihirapan. Ganon din ang kapaitan, mga anak ng Diyos. Ang mga Israelita, mga anak ng Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ang kanilang naging pag-ugali, pagdating sa mga tinatawag na kapaitan sa kanilang buhay, unang-una na nangyayari, nabubura sa kanila ang ginawa ng Diyos. Nakakalimutan nila yung ginawa ng Diyos. Isipin mo, inilabas sila sa Ehipto. Amen? Tumawid sila, amen, sa dagat na pula. Hinabi ang dagat na pula. Nalunod ang mga karwahe ng mga Egyptian. Nakita nila yun. At pagdating ng gabi, sila ay mayroong tinatawag na haliling ulap upang haliling apoy upang tanglawan sila sa gabi at hindi makalapit ang mga pangisay. Nakita nila yun. At sa umaga naman, mayroong haliling ulap upang hindi sila mainitan dahil sila'y nasa ilang. Pero nang dumating sa kanila ang maraang kapaitan sa buhay, amen, nagreklamo sila, nabura ang ginawa ng Diyos. Minsan ganyan tayo bilang mga mananampalataya. Mas madali nating nakikita yung mga mali. Madali nating napapansin yung mga problema. Madali nating napapansin yung mga hindi magaganda sa ating buhay. Pero yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, nabubura ka dito sa atin. Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon ngayong umaga. Ugali natin sa kapaitan, attitude and bitterness. Hallelujah. Kaya huwag mong hayaang pumasok sa iyong puso. Hallelujah. Huwag mong entertainin sa iyong puso ang kapaitan. Hallelujah. Mga naririnig mo, huwag mong entertainin. Sabi nga, mag-focus ka sa magagandang bagay. Hallelujah. Mayroong kwento ng magkaibigan. Amen. Hallelujah, sabi doon, habang sila'y naglalakbay, hallelujah, nasampal nung isa, yung kanyang kaibigan. Sinaktan. Ang ginawa nung nasampal, isinulat niya, sinaktan ako ng aking kaibigan sa buhangin. Sinaktan ako ng aking kaibigan sa buhangin. At muli, dahil nasa disyerto sila, naglalakbay sila, nauwang sila ngayon, naghanap sila ng tubig, nakasumpong sila ng oasis. At doon sila nagtag-isaw. Yung nasampal, may nalunod. Malulunod. Ang ginawa naman yung nanampal, inano siya, sinakluluan, inaahon siya. Pag-ahon, kumuha ng bato, yung nasampal at yung nalunod. Sabi, iniligtas ako ng iyak ng kaibigan. Sabi nung nagsakit, nung nanampal, sabi, bakit ganon? Nung sampalin kita, sinulat mo sa buhangin. Nung sakitin kita, sinulat mo sa bato. Ano ibig sabihin? Ganito kasi. Amen? Kapag nasaktan ka, ilagay mo sa buhangin dahil pag humangin, mawawala na yan. Pero yung mabubuting bagay na ginawa sa iyo, sa batong isulat dahil maganda yan. Amen ba mga anak ng Diyos? Yung magagandang bagay, doon tayo mag-focus. Ay, mahirap ang buhay ngayon, mahirap ang pagsakay ngayon, ay, may mga sakit ngayon, ay, naku, napuro na ba ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, hallelujah! Yan ang unang-una na pwedeng maging attitude mo kapag tayo dumadaan sa tinatawag na kapaitan. Pangalawa, amen, baka malabuan tayo, umalabuan tayo sa mga plano ng Diyos. Malabuan. Ibig sabihin, maano tayo yung magkaroon tayo ng yung ating vision, yung ating pananaw sa buhay. Amen, malabuan tayo sa plano ng Diyos. Katulad pagka ni Naomi. Amen, sa aklat ng Ruth. Basahin na lang ang aklat ng Ruth, yung kwento ng pag-ibig. Amen. Napakagandang kwento ng aklat ng Ruth. Amen, kwento ng pag-ibig. Pero sabi doon si Naomi, hallelujah, nung mamatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Amen, anong sabi ni Naomi? Huwag mo na akong tawagin Naomi. Ibig sabihin kasi ng Naomi, prinsesa. Tawagin mo akong Mara sapagkat ginawan ako ng kapaitan ng Diyos. Tingnan mo. Amen, hallelujah. Hallelujah, salamat na lang may Ruth.
ni Naomi. At yun na nga, ang sabi ng Biblia, si Ruth, amen, ay naging asawa ni Obed, amen, ni Boaz, amen, na naging lolo sa lolo ni Haring David, na siya namang naging binlahi, amen, genealogy ng Panginoong Jesucristo. Sipin mo, ay kung nalabuan kaya ng pananaw sa buhay itong si Ruth, ayaw nga. Kaya ito na lang yung aking hipak. Umalis na rin, makapag-asawa na rin sa buwag. Hindi, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, hallelujah, ano ang ating attitude kapag mayroong kapaitan? Nalalabuan ba tayo? Nawawalan ba tayo ng pag-asa? Tulad ba tayo ng mga Israelita? Nagmumurmuring sila. Amen. Sabi ng Hebrew chapter 3:8-9, huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya sa pagmungkay, na gaya ng araw ng pagtukso sa lang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon nakakita ng aking mga gawa. Tingnan niyo. Nakita nila sa 40 taon ang ginawa ng Diyos, pero pag may pagsubok, nalalabuan sila. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, amen, hallelujah, huwag mong hayaan pumasok sa iyong puso ang kapaitan. Pangalawa, right attitude. Ano ba ang tamang attitude sa panahon ng kapaitan? Gayahin natin si Moises. Si Moises, sabi ng Biblia, sa itumain sa Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahit niyagis sa tubig at ang tubig ay tumabang. Doon inatangan niya ang palatutunan at tagubinin at doon sila sinubok niya. Moises cried unto the Lord. Umiyak si Moises, humingi siya ng tulong, nanalangin siya sa Diyos. Yun yung tamang attitude natin kapag tayo dumadanas ng kapaitan sa buhay. Amen? Kaya nga si Jesus Christ mismo nagsasabi. Ano sabi ni Jesus Christ? Ipanalangin mo sa iyo umuusik. Di ba? Nakaranas ka ba ng kapaitan? Panalangin mo. Dumain ka sa Diyos. May nararamdaman ka ba ngayon? Manalangin ka sa Diyos. Hallelujah! May karamdaman ka ba ngayon? Manalangin ka sa Diyos. May problema ka ba ngayon sa iyong pamilya? Manalangin ka sa Diyos. Walang ibang solusyon, mga kapatid ko sa Panginoon. Katulad ni Moises, ang kanyang right attitude, lagi siyang dumalangin sa Diyos. Kaya ang tawag kay Moises ay face down leader. Face down. Siya yung leader na ang kanyang ginagawang solusyon kapag dumaranas siya ng mga kapalitan, lagi niyang itutulong ang kanyang ulo, nakalugod siya. Amen? Pati nga si Moises ang leader na hindi marunong maghiganti. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kaya may mga tagpo sa Bible, di ba? Sabi ng Diyos, amen? Dahil sa katuging reklamador ng mga Israelita, pupugnawin na lang niya, papatayin na lang niya, lahat. Ano sabi ni Moises? Huwag kang mo. Kung gagawin niya, pati ako patayin mo na rin, tanggalin mo na rin ang usapan ng tingnan mo ang isang tao nito. Amen? Hallelujah! Nakahanda niyang itaya ang kanyang buhay. Amen? Hallelujah! Alang-alang sa iba. Hallelujah! Dahil may tamang attitude si Moises pagdating sa mga pagsubok sa buhay. Ito dapat ang maging attitude natin ngayong panahon, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Umiyak tayo sa Diyos, manalangin tayo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panguli, yatapos-tapusan, God faithfulness and bitterness. Ang katapatan ng Diyos sa panahon ng kapaitan. Amen, sabi nga, ang kapaitan mga anak ng Diyos ay pwedeng maging masarap. Hallelujah. Sabi sa verse 25, mga anak ng Diyos, ang sabi po doon, amen, nagpakita ang Panginoon ng isang kahoy, amen, at ang kahoy ay inihagis ni Moises doon sa tubig, at ang tubig ay tumabang po, nagkaroon ng lasa. Ano po yan? Ito'y larawan po ng Panginoong Jesucristo. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah! Nasabi ng Bible, kung tayo po, amen, mga anak ng Diyos, hallelujah, dumadaan sa kapaitan, sasabihin ko sa inyo, tapat ang Diyos. Amen? Na ang sabi pa nga ng John chapter 3 verse 14, at kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. Ang katapatan po ng Diyos, nagpadala siya ng magiging gamot o remedy sa kapaitan. At ano daw ang remedy? Ang Panginoong Jesucristo. Amen? Titingnan natin ang Panginoong Jesus sa krus. Hallelujah. Siya titingnan natin.
Larawan yan, mga anak ng Diyos, sabi kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang Panginoon, di naman ay kailangan itaas siya. Nasabi doon, ang sinumang tumingin doon sa tikin na mayroong ahas na tanso ay magagamot mula sa tuklaw ng ahas sa pagkalason at sila hindi mamamatay. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kapag tumingin tayo sa libutan, malalasod ka. Amen? Malalasod ka, mawalan ka ng pag-asa. Amen? Matatakot ka na. Mag-aalala ka na. Hallelujah, wala nang kakayahan ang buhay. Amen, mga anak ng Diyos. Sabi, wala daw COVID. May makabalita mo, may tinamaan ng COVID. Di ba? Ano ka na? Sabi ng Bible, itaas natin ang Panginoon. Tumingin tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah. At magagamot tayo mula sa agap ng ahas. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang ating dakilang manggagamot, ang ating Jehovah Rapha. Amen? Ang Panginoon natin yun. He is our healer. Hallelujah. Siya din ang nagpapanauli ng ating kaluluwa ng anak ng Diyos. Kaya kung ikaw, amen, dumadaan sa kapahitan, natutuyo ka, alam mo wala na, amen, hallelujah, na isun sabihin sa iyo, lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Bibigyan niya ng kasagwarian, refreshing of our soul. Amen? Na kay Jesus Christ yun, mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi ng Isaiah 53 verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya, pinampas, sinaktan ng Diyos at dinalang ating tinang. Si Jesus Christ, sabi nun, dinala ang ating karamdaman, kapanglawan. Hallelujah! Our emotional, amen, hallelujah, sickness, physical sickness, amen, spiritual sickness, mga anak ng Diyos, ang healing niyan, makukuha lang natin, walang iba sa Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat, amen, Jesus sabihin sa inyo, the worst for us is the best for God. Amen? The worst for us is the best for God. Hallelujah, ganyan ang ating Diyos. Hallelujah, ngayong mapait ay nagiging matamis sa ating buhay kapag tayo'y lumapit sa Panginoon. Amen. Praise God, glory to God. Hallelujah. Tandaan po natin, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga sa verse 25, amen, at verse 26, at sinabi kung inyong didigin ng buong sikap ang pinig ng Panginoon ng Diyos. Gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata at titingin ng kanyang putos at yung gagalapin ang lahat ng palatuntunan. Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng ilalagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Wala akong karamdaman. Amen? Na ibibigay sa iyo na katulad ng sa Ehipsyo. Amen? Sapagkat ako ang Diyos na nagpapagaling. Ibig sabihin, may karamdaman ka, pero gagaling. Amen? Hallelujah, mga anak ng Diyos. Gagaling, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoong Jesucristo, mga anak ng Diyos, hallelujah, ang ating pong tinatawag na remedy, amen, gamot, kagamutan sa mga kapaitan na dinadaanan natin sa ating pong buhay. Amen? Sapagkat sabi niya dyan, chapter 7, verse 37, nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumiyak, sumigaw, nagsabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Hallelujah! May kapaitan ka ba? Hallelujah! Ngayong umaga. Amen. Sabi doon, lumapit ka sa Panginoong Heso Kristo. At ito ang kailangan ng sanlibutan ng anak ng Diyos. Kailangan ngayon ng tao ang Panginoong Jesus. Ito ang remedy sa mga nangyayari ngayon sa ating pong panahon. Hallelujah! Kaya tayo, amen, bilang mga mananampalataya, hallelujah, kung tayo po ay may kapaitan, lumapit tayo kay Jesus. At kung tayo po ay nagamot na, nabigyan na ng kagamutan ng Panginoon, pwede din natin ilapit ito sa iba o dalahin, ibahagi ito sa iba, sapagkat kailangan yan ng ating pong panahon. Hallelujah, kaya ngayong umaga, hallelujah, malalagpasan natin ang kapaitan ng mga anak ng Diyos. Dahil mayroong Diyos tayo na makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Iroon po natin ang ating mga ulo. Habang nakapikit po ang ating mga mata, may sandali tayo.
Igalang po natin ang Espiritu Santo. Pinakausap ka ng Diyos ng umaga. May pinakalagan ng Diyos sa iyong buhay. Marahil, haleluya, mayroon ka ngayong kapahitan dinadaanan na parang tulad ng isang tubig sa mara. Haleluya. Nais kong sabihin sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, kailangan na yung maranayan ay malampasan mo. Passing through bitterness. Malampasan mo yan, hindi ka dapat manatili ka. Kung may kinakailangan kang patawarin para makalampas ka, patawiran mo, ma-overcome mo ang kapahitan na yan, gawin mo ito habang maaga ang kapatid ko sa Panginoon. Amen? Huwag mong payagan na yung kapahitan yan, kawalan ng pagpapatawa, sama ng loob. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Magdadala yan sa iyo sa marami o sa kapahitan ng buhay. Hallelujah. Ang magandang balita. Amen. Dapat ang Diyos sa panahon ng kapahitan. Amen. Ang sabi ng Panginoong Kristo, Mateo 11:28 hanggang 29, halika kayo, lumapit kayo mga napapagal na lupa. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa, mag-aral kayo sa akin. Magaan ang aking pamato. Amen. Ngayong umaga, nag-aanyaya ang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, Isaiah 61 verse 1, ako'y naparito pinahiran ng Diyos upang pangaral ng mabuting balita sa mga maang, upang magtanyag ng kalayaan, magkalag ng mga gapos sa bilangguan, magpagaling ng mga bagbag na puso, palitan ang mga pagluha, ang mga kalungkutan ng kaligaya ng pag-alala, ng pasiya. Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Pwede tayong, hallelujah, yung kapahitan ay pwedeng magkaroon na tinatawag na lasa. Amen. Hallelujah. 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 So, ngayong umaga, hallelujah. Huwag mong kalimutan ang mga ginawa ng Diyos. Hallelujah. Huwag mong hayaan na mapura ang mga plano ng Diyos sa iyong buhay, ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang malabuan sa mga plano ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ikaw yan, kailangan mo ng kalakasan. Lumapit ka sa Diyos. Habang ako'y manalangin kayo. O Diyos, marami pong salamat sa iyong mabag at biyaya. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Diyos, ako po iyong piniligtas. Salamat po na binago mo po ang aking buhay. Binigyan mo po ng direksyon, Panginoon. Salamat din na ang aking buhay ginamit mo, Diyos. God, ngayon po umaga ko'y dumadalangin. Ang mga kapatiran sa iglesia nito na dumadaan marami sa mga tinatawag na kapahitan sa buhay, I pray na bigyan mo silang kalakasan. Ang aking dalangin, bigyan mo sila ng pagtatagumpay. Higit mo silang gawing mas matibay, mas malakas kaysa sa mga problema at suliranin na kanilang dinadaan. God, I pray na ngayong umaga din, O Diyos, ang mga may pag-aalala, nag-aalinlangan, iyong kaawaan, iyong kapagano. Lord, ako po'y dumadalangin, Panginoon, ngayong umaga. Ang mga kapatirang ito, O Diyos, patuloy nilang maranasan ng iyong katapatan. Lalo na, Panginoon, sa mga panahon na dumadaan sila sa mga suliranin sa buhay. Lord, I pray na ngayong umaga, O Diyos, ang mga kapatiran ito, patuloy mo po silang ingatan habang iniintay po namin ang napipintong pagbabalik mo, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Hallelujah. Patuloy po kayo sa inyong pag-uwi. Hallelujah. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. In Jesus'